Sa daldalan na hatid ng Banana Crew. Banana Crew Exclusive. .3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Magandang afternoon sa lahat ng mga Ka-Vibes natin, of course, na nakatutok sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng mga nakatutok din sa atin all over the world. Nako, eto na po. Kanina, sinabi ko nga sa inyo na lahat ng mga ipinangako po natin sa inyo yesterday ay hindi pwedeng hindi natin ibigay yan today on a Thursday. O, taray, lahat day. O, diba? Taray! Sa oras na 3:55, talaga nga namang hindi na dapat pinapatagal pa ito because kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanunood dito sa ating programa, The Home of the Stars. Ang inyong favorite na merienda, ang Banana Crew. Kasama nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Diba nga, sabi ko sa inyo Diba lahat na ng mga mahal na mahal nyong mga idol ninyo dumadaan dito sa programa natin at nakipagkwentuhan. Ngayon excited ako na makakwentuhan dahil ito, matagal ko na rin itong nai-interview mula noon pa. Oo, as in mula noon pa talaga. Ayan, kaibigan din po natin ito mga Ka-Vibes. Let us all welcome live dito sa Banana Crew sa ating himpilan. O taray, himpilan. Please welcome Zanjo Marudo! Hello! Hi! Hello, Jaiho! Hello sa mga Ka-Vibes na nanonood. Nandun pala kayo. Iyon. Oo, diba? Nakakamiss, diba? Na hindi na tayo via Zoom, hindi na yung ambush. Nandito ka na ulit sa parang, kung dati may pinupuntahan tayong istasyon natin sa MOR 101.9. Ngayon nandito na tayo sa 92.3 FM Radio Manila. Una sa lahat, maraming salamat. And congratulations dito sa pelikula ninyo na How to Get Away from My Toxic Family. No, thank you din. Binigyan niyo ako ng time para makasama kayo at para mai-promote yung pelikula namin. Gusto naming malaman kasi parang this past few weeks, parang marami akong mga nakatsikahan na mga cast din ng How to Get Away from My Toxic Family. O, una sa lahat, sobra ako na starstruck kay Miss Susan Africa, sa kanyang anak na si Migo Manikan, of course, ganyan. At marami akong mga nakikita sa mga nauna nang nakapanood sa mga reviews na grabe daw itong pelikulang ito. Kwentuhan mo nga kami kasi yung title pa lang intriguing ni How to Get Away from My Toxic Family. Konsepto ni paring OG Diaz, ginawa niya, pinasulat niya sa script at yun, nung in-offer sa akin, nag-yes agad ako dahil nagustuhan ko yung kasimplihan nung concept, nung storya. As in, direct to the point, wala nang paligoy-ligoy pa. Imagine mismo yung title, yun na mismo talaga yun. How to Get Away from My Toxic Family. Andun na talaga yung pinaka-storya niya. Paano ka nga ba lalabas kung ang pamilya mo ay may mga members na medyo apekto na sa sa personal mong buhay o sa sarili mong mga pangarap. Sa lahat, pangkalahatan, 'di ba? Mental, emotional, physical, ganyan. Lahat. Oo, physical, lahat na. Pero syempre, 'di ba, sa paggawa ng project, sobrang hirap ngayon sa industry natin kasi parang kahit na sino yung mga artista na bumibida, pero yung mga tao talaga ngayon, parang ang hirap nilang pilitin na pumunta sa mga sinehan. Para sa'yo, bilang artista na marami nang nagawang mga movie projects from the past and now nagbabalik ka sa big screen for this movie, ano sa palagay mo yung dapat na talagang pakaabangan nung bawat mga manonood na magbabayad sa sinehan para panoorin ito? Well, unang-una, mapakamahalan ng sine para sa mga ibang kapabayan natin, di ba? Actually, sa lahat. Medyo mahal na siya. Pag lalabas ka ng bahay, manonood ka ng sine, kailangan may bahong kung medyo malaki-laking pera, di ba? So, mahirap na talagang papuntahin ng tao ngayon sa sinihan, lalo na may mga palabas pa ng international films, movies na talagang big budget, di ba? Siguro
nakagawa naman na tayo eh. Marami nang nagawa ang Pilipino na pelikula na kahit na ngayong pandemic, kahit na nagkaroon ng pandemic, nung humina yung pelikula, pinupunta ng tao. Siguro yung pakiramdam na may mapupulot sila, hindi masasayang yung araw nila, yung oras nila. Diba? Kasi effort talaga manood ng sine ngayon. Yun, bigyan mo sila ng storya na meron silang pag-uusapan pagkatapos. Sa role mo, ano yung role mo dito? Ako dito si Arsenio na nagtatrabaho sa ibang bansa ng halos ilang taon na rin para masuportahan yung pamilya niya sa Pilipinas and masuportahan din yung sarili niyang pangarap. And bumalik na siya ng Manila, doon na nagsimula yung problema. Lahat ng gulo. Oo, doon na nagsimula. Lahat ng conflict of the movie. Na ang dami niyang akala ko gawa na to, akala ko ganito na, akala ko okay na si ganito. Lahat pala yon hindi na nangyayari. Habang nandun siya sa trabaho niya sa Dubai. Minsan sa buhay mo ba, syempre di ba, ikaw ay kagaya, kahit hindi ka naman nag-abroad, pero sa pag-artista, na-experience mo yung ganon sa family. Kasi sabi nila dun sa mga nakapanood, parang ito yung mga bagay na hindi natin agad-agad nasasabi sa mga kamag-anak natin, sa mga mahal natin sa buhay. Ito mismo yung pelikulang magsasabi nun kung may mga bagay kayo na hindi na pag-uusapan. Correct. The movie will speak kung ano man yung mga problema nyo sa loob ng tahanan nyo. Correct. Ito yung naging tapang ng pelikula eh. Like kami, sa pamilya namin, hindi naman kami confrontational eh. Kung may problema, kung may issue, hindi kami yung nagbabangayan. Itong pelikulan to, kung may mga gusto ka man sabihin na hindi mo masabi, parang ito na yung magsasabi para sa member ng sa ilang members ng pamilya. Kasi 'di ba parang pag sa atin minsan nga kahit hindi ganoon ka lala yung gusto nating sabihin, parang nabibigyan agad ng meaning. Yun yung nagustuhan ko, yung pagiging direkta at simple nung concept ng pelikula. Wala nang paligoy-ligoy pa. At yun, sana talaga makarelate yung mga tao na may ganitong klaseng sitwasyon sa buhay. Sino pa mga kasama sa movie? Sila Miss Susan Africa, ang tatayong nanay ko, gaganap na nanay ko dito na nakakainis, nakakagigil talaga tong nanay kong to. Tapos siyempre yung kuya ko si Richard Kwan, na napakahusay na artista. Ang daming naming mga eksena na talagang natulungan niya ako. At yun, marami pa iba. Si Kuya Noni, Ben Camino. Yes, si Tito Noni. Tatay ko. At sila Migo, yung anak mismo ni Miss Susan Africa na sa tunay na buhay. Sila yung flashback namin ni Richard Kwan. Na dapat din talagang tutukan. Ito po ay ipapalabas sa lahat ng mga pinakamalapit na sinihan nationwide starting. Ano lang to, exclusive lang po to sa SM Cinemas. Okay. So, wag niyo po hanapin yung pelikula How to Get Away from My Toxic Family sa ibang mga malls. Sa SM lang po siya available. Sa July 30 po yan. July 30 sa lahat ng mga SM Cinema siya. Grabe no. Pagdating sa paggawa ng project, ikaw ba mabusisi ka sa script? Oo naman. Lalo na ngayon, mas ngayon. Unlike nung dati, nung mas bagets-bagets. Nagsisimula kasi lahat naman yan, kumbaga bago sa'yo eh. Trabaho, go. Hindi mo pa alam kung anong bagay o maganda para sa'yo. So, yun, ngayon mas nagiging busisi ako kung ang project is yun nga, may message na dinadala sa mga tao. Merong magiging realization yung tao after, or mas maganda kung ma-solve yung issue nila sa buhay o sa problema nila sa family members after nila mapanood yung pelikula. Ay, bongga. Yun ang pinag-uusapan ngayon ng lahat. Kahit pag sa kunyari, nagkita-kita lang. Parang dati, lahat ng mga artists, parang go with the flow. Pero ngayon, kada gagawa na ng project yung mga artista, kahit teleserye, talagang may say na. Na dapat meron siyang maging social relevance, ano bang magiging impact nito sa community. Correct. Pati sa parang natututunan, nagiging learning din talaga. Sa pag-artista, may mga nakakamiss din sa'yo sa teleserye. Ikaw ba may plans ka ba of pagbabalik sa teleserye din after nitong How to Get Away from My Toxic Family? Or mas busy ka muna sa iyong pagiging daddy, sa iyong napaka-cute na baby? Ayun ang pinakamabigat na role. Tunay na buhay na yun, hindi na yun inaarte, oo. Tsaka walang talent fee yun. Ikaw ang naglalabas ng talent fee pang gatas, di ba? Oo, yan. Gagawa pa rin naman ako. Actually, mayroon naman mga pinage na. Siguro, timing lang din. May movie rin ako na sisimulan pa for this year. And yun, maganda naman yung balance ng time ko with Ria and with Sabino.
Kamusta? Kamusta yung pagiging isang daddy? Bukod sa, yun ang isa sa matinding role talaga sa buhay. Syempre, this is something new. Dati hindi naman natin na pag-uusapan yung pagiging isang ama, pagiging isang tatay, ganyan. Tsaka na-busy ka nung nakaraan, diba? Ganyan. Oh, how are you na? Pag-uusapan dati pag nagpo-promote ako ng mga tatay roles ko. Pero hindi yun sa pero hindi yun sa tunay na buhay talaga. Kasi ito, reality na. Oo. Practice na yun. Iba pala pag pag nandyan na talaga. Alam mo yun, ang dahil mong natututunan na hindi mo pala alam. Akala mo alam mo na dati. Like, mahaba yung pasensya mo talaga sa lahat ng bagay. And good thing yun. Good thing yun sa akin. Tsaka kay Ria, syempre parehas. Marami kaming natutunan sa isa't isa. Yun, na kaya pala namin na kaming dalawa lang. Kahit na, kunyari, walang help na manggagaling sa labas. Tinry namin and kaya pala namin. So, yun, may mga di-discover kaming ganun. Kaya nakakatuwa. Worth it lahat ng puyat, ng stress o pagod. Lahat yun worth it. Sobrang, pag-smile lang yung anak mo, bawi na lahat. Tanggal lahat ng pagod, no? Pero ang PBB, dahil hindi naman pwedeng maalis sa'yo na ang nagbukas talaga sa'yo ng napakaraming pintuan ng bahay ni Kuya, diba? May comment ka sa mga nakikita mo ngayon, sa napapanood mo na, diba, 20th year, tapos nagkaroon ng collab. Diba sa celebrity ka din pumasok? The first ever celebrity edition ng PBB, sila Sanjo yun. Kami. Yes, oo. Nila Prati, diba? Yan. Nila Kiana. Oo. Tapos ngayon, ito, diba? Ito, nakita natin na yung collab GMA and ABS-CBN nagsama, tapos magkakaroon ulit ng kasunod yan. Meron kang pag nakakapanood ka, parang nagpa-flashback ba sa'yo kung paano lahat nangyari itong mga nasa harapan mo ngayon? Oo naman. Siyempre, 20 years ago, hindi ko naman alam saan ako pupunta nung time na yun, kung ano magiging buhay ko pa. And PBB yung nagdikta na parang, PBB pala yung magdidikta ng gagawin ko sa susunod na 20 years ng buhay ko. And ito na ngayon, next year, 20 years na ako sa ABS. Sa industry, yes. Alam mo, meron kaming challenge sa'yo at sa lahat naman nagiging bisita namin dito sa programa. Meron kaming mga cards dito na talagang, yan, pinag-uusapan na po itong cards na ito. At ang cards po na ito ay may mga questions na hindi natin madalas na napag-uusapan. Yung mga hindi siya normal na itinatanong, pero laging may may tagos sa puso. Papabunutin kita dito, pero ito po ang ating segment na Asal ang sa amin lang. Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang. Asal. Eto na, ayan. Habang kasama natin si Z ngayon na nandito para sa kanilang movie na How to Get Away from a Toxic Family, comment nyo nga po mga ka-vibes sa ating Facebook page. Hanapin nyo po 92.3 FM Radio Manila o kaya ang DJ Jaiho. Kung meron ba kayong mga experience na ganyan, na minsan ba naisip nyo kung paano ba kayo makakawala sa mga, kung tawagin nga, ay toxic na mga kaganapan sa inyong pamilya. Ayan. Bunot ka ng at least 2 or 3. Tapos yung brown lang muna yung babasahin. Yung white mamaya pa. Bali yung brown, yan yung mga questions. Marami yan. Okay. Okay. Unahin natin ang unang tanong na nakuha ni Mr. Zanjo Marudo, mga ka-vibes ay... Kailan mo huling inuna ang sarili mo nang walang guilt? Yan, sasagutin mo yan. Parang bagay dun sa sa How to Get Away from It. Iba din talaga tong card na to no? Talagang laging tumutugma, umaayon no? Oo nga, ang galing Yes. Kailan mo huling inuna ang sarili mo nang walang guilt? Oh my God. Kailan ba? Kagabi? Kagabi lang, oo. Bakit? Kumain ka ba ng mga dapat hindi mo kinakain? Inubos ko yung cake, hindi ako nagtira sa mga kasama ko. Kasi nga parang in-enjoy mo yung moment. Parang pahinga kasi yun eh. Diba? Yun lang? Oo. Okay. Ano sabi sa likod? Hindi makasarili ang maglaan ng oras para sa sarili mo. Diba? Wow. Simple as that. Diba? Kinain niya yung cake. Diba ganun tayo? Pag stress, pag pagod tayo, we want something na kinikrave natin na parang atin lang to. At sabi ng Mara, hindi makasarili kapag inuna natin ang sarili natin. Mga comfort food mo, di ba? Yun, oo. Next question. Next question. What that one trauma
na nahihirapan kang pag-usapan? Hirap naman pag-usapan. Kasi, Siguro na when nung nung pag may nawala sa ano mo, sa pamilya. kahit sino, hindi kakayanin yun ng ganong kadali lang, di ba? Matagal. At forever mo yung maaalala. Anong sabi sa likod? Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Hindi man madali, pero baka ito ang unang hakbang upang maghilom ang sugat. Wow, ganda na ito Di ba? Last card. Pinatawad mo na ba ang sarili mo? Paano? Oo naman. Tinapik ko sa likod. Wow. Self, okay ka lang self, ha? Hindi ka pwedeng hindi maging okay self, ha? Dude, ginagawa na yun ngayon. Normal na ngayon yan na tayo mismo sa sarili natin na nagsasabi na hindi, kaya mo yan. Oo. Kasi minsan wala namang magtatapik sa atin all the time, eh. Oo. Masyadong sisihin yung sarili mo. Diba? Anong sabi? Ang sabi sa likod, ang hirap magpatawad sa sarili. Pero lagi kang may chance magbago at bumawi. Give yourself the same understanding you give to others. Kamusta? Nag-enjoy ka dun sa 3 barang na bulot mo? Oo. Parang may tagos? Makapal yung baraha. Madami yan. Pero in all fairness, diba, yung nakuha niya, unang tanong pa lang, very much related to the movie that Sanjo Marudo's promoting. Tapos, syempre, yung mga sumunod din, di ba yun yung mga hindi natin alam talaga na minsan kailangan natin palang marinig at masabi rin yan sa sarili natin. Correct. Tsaka, tulad nun, pagkabasa ko, bigla mo may isip, uy, yun pala yun. Diba? Totoo. Very simple, very quick, pero precise yung mga naging kasagutan natin. Z, invite our ka-vibes na nakikinig, nanonood sa How to Get Away from My Toxic Family. Ayun, sa mga ka-vibes namin, ayun, How to Get Away from My Toxic Family. Sa July 30 na po to. Mapapanood nyo po to sa SM Cinemas. Exclusively lang po sa SM Cinemas. Yun po, directed by Lau Fajardo. At yun, sana po makarelate po kayo. At kung di man po kayo makarelate, swerte nyo, saya ng buhay nyo. Feeling ko walang hindi makaka-relate. Oo, walang hindi makaka-relate. I'm excited. Si Mama Oji mismo nag-message sa akin. In-invite niya ako. Meron lang parang advance or special screening. Itong next week or this week na ata. Ay, baka Sabado or Linggo yun. Basta 21 years. In-announce? In-announce on air. Hindi, basta yun. Excited ako na ma-witness to kasi grabe, napaka ganda po nung mga narinig ko na review habang ini-interview daw kay ni Papa Awel. Nung nag-screening, humahagulgul pa daw siya kahit hanggang pag-uwi niya. At talagang sabi niya, ito nga yung kwento ng mga gusto mong sabihin sa mga tao sa paligid mo, especially yung kamag-anak mo, kapamilya mo, na hindi nyo na pag-uusapan. Ito na yung magsasabi nun sa inyo. Pag after daw nun, makakahinga daw kayo ng maluwag. Tingin ko, Jay, kaya rin nakakaiyak yung doon sa mga ibang tao na nakakapanood. Dahil siguro, nagkaroon sila ng opportunity dati na parang masabi yung gusto nila, tapos hindi nila nasabi. Tapos nakita nila dito sa movie na nangyari doon. Kinimkim. Tapos dito nila nalabas, kaya paglabas nila ng sinehan, nakahinga sila ng maluwag. Ayan. May dream project ka pa ba na gustong gawin? Oo naman. Marami pa. May mga kaibigan pa akong gusto makatrabaho. At may mga concept pa rin ako na gustong gawin. Madami pa. Hindi naman pag alam niyo naman sa mundo to, hindi nauubos, di ba? Totoo. Lahat yan. Tuloy-tuloy lang. Maraming salamat. Uy, ang kalma ng natin ng chikahan. Diba ang kalma? Wala tayong mga pa-games ngayon. Wala tayong mga pa-fishbowl ngayon, pa-games na ganyan. Maraming salamat. Of course, nakasama natin Sanjo Marudo. Opo, mga ka-vibes. Bibigyan ko muna kayo ng mga pangmalakasang mga tugtugan kaya wala munang aalis. At sa susunod naman na segment or sa gap ng ating programa, JM De Guzman naman po ang ating makakakwentuhan. Kaya tuloy-tuloy lang sa pagtutok. Dito lang of course sa Umaarangkada, Rumarachada patungo sa numero 1. Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. 92